Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sisimulan na ngayong araw ang paghahanap sa labi ng mga nawawalang sabongero na sinasabing itinapon sa Taal Lake. Kabilang sa grupo na tutulong sa operasyon ang ilang technical divers mula sa Philippine Navy. At may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, Connie, patuloy na nakaantabay ang mga taga-media dito sa Talisay Fishport sa Batangas kung saan inaasang anumang oras ay sisimulan na ang paghahanap dito sa mga nawawalang sabongero dito nga sa Taal Lake. Madaling araw dumating sa Talisay Fishport ang mga kagamitan ng Philippine Coast Guard na gagamitin sa paghahanap ng mga labi sa lawa. Mga rubber boat at rigid hull inflatable boats at mga divers ng PCG ang dumating. Ang paghahanap sa Taal, bunsod ng mga sinabi ng witness na si Dondon Patidongan na tinapon ang mga labi sa Taal Lake at ang nadiskubre ng Department of Justice na isa sa mga suspect sa kaso ay may inuupahang mga fish pond o fish cages sa lawa. Hindi pa sinasabi kung saan matatagpuan ang sinasabing mga fish cages. May mga fish cages kasi na matatagpuan malapit lang sa dalampasigan ng mga bayan sa palibot ng lawa at meron din namang fish cage na naroon sa mismong Volcano Island kung saan naroon din ang crater ng bulkan. Pasado alas 10 ng umaga sinimulang ibinaba ng mga taga-PCG ang mga rubber boat sa lawa bilang paghahanda sa gagawing paghahanap at pagsisid kung kinakailangan. Dati nang sinabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na kasama sa maghahanap ng mga labi ng mga taga-Coast Guard ay at mga tauhan ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR gamit ang kanilang mga sonar equipment. Alam mo, Connie at Rafi, isa sa magiging hamon sa paghahanap ang medyo lumalaking alon sa lawa, no? Ang inaasang paghulan tuwing hapon at yung mababang visibility o malabong tubig. Bukod pa ito sa siyempre napakalalim at napakalawak na search area na yun nga ang katubigan ng Taal Lake. Rafi, Connie. Chino, bukod dun sa nabanggit mo na malalaking alon, ano pa ibang hamon para sa mga divers? Alam natin na very murky yung Taal Lake. Ikaw mismo, diver ka. No? Ano yung challenge para sa mga divers na magdadive sa ganito kalabong visibility, Chino? Well, first of all, Rafi, no, ang tingin natin dito, yung information kasi, yung fish cage daw, meron dito ang isang suspect na inupahang fish cage. So, ngayon, kung yung fish cages ay spread over a big area, napakalawak na area ang kailangang hanapin or suriin nitong mga divers natin. At kaya nga, isa daw sa mga rason kung bakit hinihingi na yung technical expertise ng Japanese government para magpadala ng remotely operated vehicles. Dahil syempre, alam naman natin, yung mga robot hindi napapagod at kayang sumisid kahit napakalalim. So, to answer your question, yung unang-unang hamon dito, yung napakalawak na area at yung sinasabi bang paglulubugan nila, ay yan na ba talaga yung tinutukoy o yung actual site kung saan pinaglulubugan? Kasi kahit bumaba ka dyan at hindi naman dyan eksakto binaba o nilaglag yung mga labi, maghahanap ka sa ilalim ng napakalalim na lawa sa isang katubigan o yung visibility natin sa ngayon na masyadong malabo. No? Ika nga ng isang opisyal ng PCG na ating nakausap, malabo pa raw sa pusit. At Chino, pinagbabawalan ba muna yung mga fish cage na makapag-operate o yung mga mangingisda na makapanghuli ng isda habang isinasagawa yung operasyon dyan? Alam mo, kausap natin yung mga ibang residente dito, no? Siyempre, nagtatanong tayo, may mga nakita ba kayo na mga ganong kayo na hinalang pagkilos nitong mga nakaraang taon, no? Na patungkol sa maaring may naghulog ng mga labi. Pero ang sinasabi nila, hindi naman nakaka-apekto sa ngayon itong mga ginagawang operations. So, nakikita natin, may mga bangka pa nga ako nakita kanina na dumaraan dito, no? Kasi hindi naman talaga affected yung buong Taal Lake. O at least yung mga fish cages malapit dito sa dalampasigan, dito sa gagawing search. Sa ngayon, hindi pa nga nagsisimulan yung search, pero may nakikita tayong mga bangka ngayon na pumupunta doon sa kanilang mga fish cages. At Chino, malinaw na ba kung ano yung magiging operasyon? Una-buna, sonar ba ang gagamitin? Gagamitan ba muna ng remotely operated vehicles bago mag-dive itong ating mga divers? So talagang hihintayin muna yung paunang impormasyon kung saan, at least yung general vicinity, kung saan pwedeng inihulog itong mga bangkay. Rafi, magsasagawa pa ng coordination meeting sa pangunguna ng Department of Justice, itong search team, no, maya-maya lamang o baka kasalukuyang ginagawa na ito, no, para i-direct
yung search at i-focus sa isang area batay sa impormasyon na hindi pa rin natin hawak, no, or alam. Ang alam natin, wala pa yung remotely operated vehicles ng Japan dahil kamakailan lang ito'y naibigay yung request sa Japanese embassy para magpadala nga ng ROVs based doon sa mga search parameters na kakailanganin. Sa ngayon, hindi pa talaga malinaw kung saan gagawin. Gaya nga nabanggit natin sa report, pwede dito sa Dalampasigan or doon mismo sa likuran natin kung nakikita natin yung Volcano Island, may mga fish cages din kasi doon. So tayo nakaantabay lang kung saan sisimulan at kung most importantly, ang tanong, makakalapit ba tayo doon? At posibleng gamitin din yung ROV ng Philippine Navy na meron ding capability. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Halos 9 na lungsod ng Maynila ang lawak ng Taal Lake kung saan sinasabing itinapon ang mga bangkay ng mga nawawalang sabongero. Pero ano nga bang mangyayari sa kaso kung sakaling walang makitang bangkay? Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Mag-alas 2 na madaling araw na dumating sa Coast Guard Substation sa Talisay, Batangas ang mga gagamitin para sa search and retrieval operation sa mga labi ng mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Dinala ang mga ito sa fish port na magsisilbing staging area at isa-isang ibinaba ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Kabilang dyan ang mga diving suit, fins at oxygen tanks na gagamitin ng mga technical wreck divers. Naka-standby din ang mga cadaver bag, first aid kits at life ring. Nakahanda rin ng isang rigid hull inflatable boat o RIB na kayang makapagsakay ng 10 tao. Maging ang 3 rubber boats na kaya naman makapaglulan ng 3 hanggang 4 na tao. Ayon sa DOJ, sisimulan ng paghahanap sa labi ng mga sabongero sa Taal Lake. Depende sa lagay ng panahon. Merong fish pond list yung isang suspect na tinutukoy natin. Ayun ang ating ground zero natin sa start. Kasama sa composite team na sisisid sa Taal Lake ang Elite Force ng Naval Special Operations Command ng Philippine Navy. 3 team na may tig-4 na Navy SEALs ang ipadadala nila. Lahat technical divers na kayang sumisid hanggang 94 meters o 308 feet. Gagamit din daw ng drone na kayang sumisid hanggang 100 meters. We could even retrieve underwater objects without sending any diver. But unless it's quite complicated like yung mga nangyari sa mga lumubog na mga barko, napapasukin mo sa loob na mahirapan ang drone, lalo kung may tethered ang drone mo, then we have to send out divers. But again, on situation like this, the last option will be the diver. Makakasama rin sa composite team ang Mines and Geosciences Bureau ng DNR. Hindi birong hamon ito dahil ang Taal Lake may lawak na 234 square kilometers, 9 na beses na mas malaki sa lungsod ng Maynila. Ang lalim niya nasa 198 meters, katumbas ng 60 palapag na gusali. Malalim kasi yung lake mahigit 100 meters yan sa deepest part, kung saan may crater. So, depende yan kung saan. And then, yung organic matter kasi na lumulubog, siyempre lumulubog doon, hindi na makapenetrate din yung sunlight kaya madilim. Binabantayan din ang lagay ng Bulkan Taal na nakataas sa Alert Level 1. Sa Lawa, safe naman yun kasi Alert Level 1. Again, TBC lang yung nirecommend natin na huwag pasukin. Ang PNP hindi lang daw sa Taal Lake naghahanap. Meron kami mga island na binibisita. May mga areas kami not only around Laguna or Batangas, but in other parts of the metro and of course in the underlying areas. Saka namin ididila. Sabi ni DOJ Assistant Secretary Mico Clavano, walang epekto sa kaso sakaling walang ma-recover na labi sa lawa. Hindi raw absolutely necessary na mahanap ang katawan ng biktima para patunayan ang krimen ng pagpatay. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita, relieve sa pwesto ang isang camp commander at isang commissioned officer ng Bureau of Corrections. Ayon sa BUCOR, nagtatrabaho ang dalawa sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Sangkot daw sila sa tangkang pagpuslit o pag-smuggle ng mga kontrabando sa pasilidad. Kabilang dyan ang ilang alak at sigarilyo. Wala pang pahayag ang dalawa. Pabugso-bugsong ulan ang naranasan sa ilang bahagi po ng Metro Manila kaninang madaling araw. Ramdam yan sa ilang kalsada sa Marikina. Matumal tuloy ang biyahe kanina ng ilang jeepney. Pati na rin po yung benta ng ilang nagtitinda. Inulan din ang Quezon City gaya po sa IEP Road na may ilang mamimili at commuter na sumuong na sa malakas na ulan.
Sa Lawag, Ilocos Norte, ramdam din po ang malakas na ulan sa ilang lugar. Sa Tuba, Benguet naman, may pagguho ng mga bato malapit po sa kalsada. Isang linya ng kalsada po lamang ang pupwedeng madaanan ng mga motorista. Magsasagawa na ng clearing operation sa lugar. Sa Kapangan naman, may naitala ring rock slide. Inabisuhan na po yung mga motorista na dumaan muna sa ibang ruta. Ayon sa Pag-asa, ang mga nararanasang pag-ulan ay dala ng hanging habagat. Dahil sa halos walang patid na pag-ulan, binaha ang ilang lugar sa Baseco Compound sa Maynila. At may ulat on the spot si Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Manny? Yes, Rafi, nakaranas ka ng pagbaha sa ilang bahagi ng Baseco Compound sa port area dito sa lungsod ng Maynila. Ayon sa mga residente, mula ito sa naipong tubig dulot ng halos magdamag na pag-ulan. Dagdag pa rito kapag nagkakaroon ng high tide. At dahil dito, pahirapan ang paglalakad ng mga residente lalo na ng mga bata sa hanggang lagpas gutter na lalim ng baha. Samantala, baliwala naman sa mga residente sa may Block 15 ang malakas na hampas ng alon mula sa bahagi ng Manila Bay at Ilog Pasig. Wala mikas sa mga residenteng nakatira sa mismong ilog sa kabila ng nararanasan na may kalakasang pagalon. Samantala sa mga sadaling ito, bagamat mayroong pang baha sa ilang bahagi nitong Baseco Compound, hindi na ito kasing taas kanina at bahagya ding nabawasan. Yung kanina ay may kalakasang alon sa may bahagi ng Ilog Pasig at ng Manila Bay. Rafi? Maraming salamat, Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Mainit-init na balita, nakataas po ang thunderstorm advisory sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin po ang Pampanga, Bataan, Bulacan, Quezon Province at ilang panig ng Zambales. Pinaalerto ang mga residente mula po sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 12:44 ngayong tanghali. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang halos buong bansa kasama ang Metro Manila. Posible ang malalakas na buhos na maaari po namang magdulot ng baha o landslide, lalo sa mga lugar na ilang araw nang inuulan. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat ang nagpapaulan sa bansa. Wala pong direktang epekto sa lagay ng ating panahon ang bagong low pressure area na nasa Batanes area. Malayo naman ang isa pang LPA na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. May medium chance itong maging bagyo. Arestado ang isang babae sa Quezon City dahil sa pagbebenta umano online ng malalaswang larawan ng kanyang mga minor de edad na anak. Paliwanag ng suspect sa pulisya, nagawa niya ang krimen ng dahil sa pera. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Nai-offer kasi yung bata eh. Sa munting bahay na ito sa Novaliches, Quezon City, sinagip ng mga otoridad ang 3 magkakapatid. 2 batang lalaki na edad 14 at 4 at isang babaeng 12 taong gulang. Nandun si mama sa baba. Punta natin sa Nilalako umano ng kanilang nanay ang malalaswang litrato ng kanyang mga anak sa mga dayuhan. Napaka-active mag-offer ng nanay, lalo na yung kanyang bunso, tsaka yung babae. Pero may mga pinapagawa yung foreigner sa kanya na ginagawa niya doon sa mga anak niya. Mas ino-offer niya yung batang lalaki, base na rin sa request ng foreigner siguro. Arestado ang 34 anyos na ina. Ayon sa pulisya, hindi bababa sa 2,000 piso ang singil ng suspect kapalit ng mga sensitibong larawan ng mga bata. Hawak ng DSWD ang 3 sinagip na anak ng suspect. Nakikita namin na halos yung ating mga victims ay nagiging biktima rin sa ibang mga transaksyon. Minsan nakikita sila na yung mga pictures na ito or images na ito ay kumakalat sa internet at kumbaga na ipapasa-pasa na. Pero hindi ito yung duktong-duktongan o magkakakilala na parang sindikato. Hindi na nagbigay ng pahayag ang suspect sa harap ng kamera. Pero ang sinabi raw niya sa pulisya, kakapusan sa pera ang nagtulak sa kanya para gawin ang krimen. Pangangailangan nila, pinansyal, ang dahilan ng kanilang pag-alok o paggawa ng ganitong pang-aabuso. Reklamong trafficking in persons at paglabag sa batas kontra online sexual abuse and exploitation of children, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act ang kinakaharap ng suspect.
Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pananaksak ang isang lalaki sa Malasiki, Pangasinan. Chris, sino yung itinuturong mastermind o suspect? Connie, sariling tiyuhin ng biktima ang suspect sa krimen. Ayon sa pulisya, nagbibiroan lamang ang 18 anyos na biktima at kanyang nanay tungkol sa nawawalang pera. Narinig iyon ng tiyuhin ng biktima at kinumpronta ang mag-ina. Sinabi raw ng biktima sa kanyang tiyuhin na ilabas na ang nawawalang pera. Doon na umano sinuntok ng sospek ang kanyang pamangkin na nakailag pero nadulas. Nang patayo na ang biktima, doon na siya sinaksak ng sospek sa dibdib. Nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Naharap siya sa reklamong homicide. 2 tripulante naman ang sugatan matapos masunog ang isang barge na nakaangkla sa Santo Domingo, Albay. Ayon sa inisyal na impormasyong nakalap ng mga taga-barangay, gas leak mula sa isang kalan ang posibleng pinagmula ng apoy. Mabilis daw yung kumalat dahil sa malakas na hangin. Rumesponde naman ang mga taga-BFP Bicol. Isinugod ang 2 sugatan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Legazpi. Ligtas naman ang 20 iba pa na nakaalis agad sa nasusunog na barge. Huwebes latest naman tayo mga mare at pare. Napanood na muli as Tera sa Encantadia Chronicles Sangre si Kapuso Prime Gem Bianca Umali. Featured sa latest episode ang pagdadalaga ni Tera sa mundo ng mga mortal. Tuloy pa rin ang pagsasanay ng itinakdang tagapagligtas ng Encantadia. Short appearance man kagabi, marami na ang namangha sa pagganap ni Bianca, kabilang ang boyfriend niyang si Ruru Madrid. Napaiyak nga raw si Ruru lalo't alam niya ang mga pinagdaanan at sakripisyo ni Bianca para sa portrayal kay Tera. In her full baluti, tampok din si Bianca as Sangre Tera sa Enchanted teaser ng GMA Gala 2025. Nakatitig ang tagapangalaga ng Brilyante ng Lupa sa Giant Globe LED kung saan featured ang Kapuso Stars. Gaya ni Tera, maghanda na rin tayong mapawaw sa GMA Gala sa August 2. Isa pang posibleng testigo ang nagparamdam ng magsisiwalang tinumano siya ng kanyang nalalaman tungkol sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay National Police Commission Vice Chairman Rafael Calinisan, may sustansya ang sinabi ng feeler na nakarating sa kanya. Hindi muna niya idinetalye kung tungkol saan ang impormasyon para hindi raw madiskaril ang investigasyon. Makatutulong daw ito sa kredibilidad ng naunang lumutang kaugnay sa kaso na si Julie Dondon Patidongan kung kukumpirmahin ng isa pang witness ang mga nauna niyang pahayag. Tulong-tulong na binuhat ang babaeng yan sa Palo-Leyte para mabigyan ng first aid. Kabilang siya sa ilang estudyante na sumama ang pakiramdam at hinimatay sa Pawing National High School. Siksikan kasi ang mga mag-aaral sa ilang classroom dahil inilipat muna roon ang mga estudyanteng nasunog ang mga silid-aralan noong nakaraang buwan. Ayon sa Division Office ng Department of Education doon, naghahanap na sila ng ibang silid na pwedeng gamitin bilang classroom. Kinumpirma ni Julie Dondon Patidongan na si Philippine Charity Sweepstakes Office Chairman Felix Reyes ang tinutukoy ng dating judge na tumutulong umano sa pag-aayos ng mga kaso ni Atong Ang. Mariing itinanggi ni Reyes ang paratang at hinamon si Patidongan na maglabas ng ebidensya. Balitang hatid ni Ian Cruz. Sa panayam ng GMA Integrated News, kinumpirma ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy kung sino ang dating judge na sinabi niyang tagalakad ng mga kaso ng negosyante at isabong tycoon Atong Ang. Si ex-judge na yan na chairman yan ng PCSO, siya talaga ang tagalakad. Si ex-judge, nabanggit mo, chairman siya? Yes, chairman siya ng PCSO ngayon. Yes.
Ang kasalukuyang PCSO chairman ay ang retiradong judge na si Felix Reyes na naglabas ng pahayag para mariing pabulaanan ang aligasyon ni Patidongan. Hinamon niya si Patidongan na tukuyin ang sinasabing kaso ni Ang o yung mga kinalaman sa mga nawawalang sabongero na sa pagkakaalam niya ay nakabinbin pa sa korte na inayos umano niya pabor kay Ang. Kung hindi raw mapapatunayan ni Patidongan ang akusasyong case fixing, dapat daw manahimik ito. Pinuna rin ni Reyes na lumabas ang aligasyon ni Patidongan isang araw matapos siyang maghain ng aplikasyon para maging sunod na ombudsman. Sabi ni Reyes, handa siya makipagtulungan sa anumang investigasyon na magbibigay linaw sa mga anyay walang basihang aligasyon ni Patidongan para di na rin mabahiran ang hudikatura at prosecution service. Mayo nung nakaraang taon, nang italaga ni Pangulong Marcos si Reyes bilang chairman ng PCSO. Bago yan, nagsilbi si Reyes bilang board member ng PCSO simula November 2022. Naging presiding judge o acting judge naman siya sa Regional Trial Courts ng Taguig, Lipa, Calamba at Marikina mula 2006 hanggang 2021. Nagpaliwanag naman si Patidongan kung bakit niya tinukoy si Reyes. Judge, pasensya ka na binanggit ko yung pangalan mo. Ito naman talaga ang totoo. Alam mo naman na ito si Mr. Atong Ang. Buhay ko na ang gusto niya mawala. Hindi lang buhay ko, buong pamilya ko gusto niyang ipapatay. Kaya ako, inililigtas ko lang yung sarili ko. Pasensya na kayo na nasabi ko yung mga pangalan niyo dito. Sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Ang. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay ng isa pang testigo na nagpadala ng feeler sa NAPOLCOM para maglahad din umano ng nalalaman sa kaso ng mga missing sabongero. Kausapin natin si NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Calinisan. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Boss Rafi, magandang tanghali po at magandang tanghali po sa ating lahat. Apo, gaano po ka-credible yung isa pang posibleng testigo sa missing sabongeros case na sinasabi niyong nagparamdam na magsasabi ng mga nalalaman niya? Una, hindi ko pa nakakausap din itong maaring maging testigo na yung medyo nagpaparamdam. So, I cannot even give a comment dun sa kung siya credible o hindi. Kailangan mo natin makausap, kailangan natin makita kung ano talaga niyang sasabihin. Suffice it to say, Rafi, detalye, hindi ko rin maibigay sa'yo. Pero importante ito dahil meron ding dagdag detalye na lumulutang. At suffice it to say na welcome ang kahit na sinong tao na maari magbigay pa ng ibang detalye o susi sa ikalulutas na itong kasong ito. And would it be safe to say na meron siyang ebidensya na posibleng magdawit sa kung sino man yung sinasabi ni Patidongan? At ano po yung connection niya dito kay Dondon Patidongan? Totoo niyan, dun sa kwentong maabot sa akin, mukhang may connection eh. Pero yung detalye, patawarin niyo na ako. Ayokong pangunahan ng kahit na anong investigasyon man namin dito internally sa NAPOLCOM, investigasyon ng DOJ, ng PNP o ng NBI. Pero ang importante dito, may lumulutang, mukhang may mga taong gusto nang magsabi ng totoo, gustong ilabas ang kanilang mga nalalaman at welcome ito sa aming lahat dito sa DOJ man, PNP man, NBI man o sa amin sa NAPOLCOM kasi kailangan tayong magtulungan para malaman kung ano talagang ending dito sa pangyayaring ito. Pero habang hindi nyo pa po nakakausap itong posibleng testigo, kumusta po yung kanyang seguridad? Kayo po ba'y mag-o-offer na ng security sa kanya bago siya posibleng humarap? Totoo niyan, if he wants for us to secure him, of course, welcome. But I think mukhang safe pa naman siya dun sa kanyang kinalalagyan. Wala naman akong ganong vibe na nakukuha. Very creative kasi yung paraan ng pagpapabanggit sa akin ng detalye. Hindi ko rin makikwento sa'yo eh. Pero sabihin na lang natin na happy ako kung anumang creative means yun. Because at least people now are trying to give the truth and bring the truth out. Well, abangan na lang po natin yan. Sa inyo pong investigasyon, ano yung naging papel ng 15 pulis na idinamit naman po nitong si Patidongan? May nagbigay na po ba ng pahayag sa kanila at nasa custody na po ba sila lahat ng PNP?
ang alam ko, sabi ni Secretary of Justice, sila ay under restrictive custody. Ang alam ko, sila ay safe. In fact, happy ako na safe sila kasi ito kaparaanan na siguradong magbibigay sila ng kanilang mga counter affidavit kaya answer dito sa National Police Commission. Tandaan natin, most likely the case will be filed here. Assuming na dito mapafile yun, kailangan pasagutin natin yung mga di umano'y involved na mga pulis. Hindi naman tayo para mag-condemn without knowing first kung ano ang isasagot nung mga pulis. No? So babalansin natin yung ebidensya dun sa nagko-complain, yung kanilang mga aligasyon at yung din sa sagot ng mga kapulisan bago tayo maglabas ng desisyon. May mga nag-volunteer na po ba maging state witness or welcome po ba sa inyo kapag kami lumapit sa inyo at magsasabing sila ay magiging state witness? Yung sa aspetong state witness, that is within the territory of the Department of Justice. Ayaw natin panghimasukan yan. Sila ang experts dyan. Pero of course, in fact, Rafi, yung channel ninyo ang naging media para lumabas itong si alias Totoy. Kung meron pang ibang gustong lumutang dyan, kausapin kami. Kung kahit ibang ahensya gusto nilang kausapin at lalong-lalo na kung kami, welcome na welcome yan. At sana paratingin ninyo na any and all information about this case is welcome here in the National Police Commission. Ang importanteng anggulo dito, Rafi, is yung current na investigation that has been ongoing for the past 4 years. Umaandar yan pero yan yung criminal aspect of the case. Yung tinututukan ng NAPOLCOM dito, yung admin aspect of the case. Ito yung fitness ng pulis na maging pulis pa rin. So yun ang medyo nakakaligtaan at ngayon na sumasali na ang NAPOLCOM dito, we will be on top of it. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Commissioner Rafael Calinisan. Inanod ng malakas na ragasa ng tubig ang bahay na yan matapos magka-flash flood sa isang mountain resort village sa New Mexico sa Amerika. Bumangga pa yan sa ilang puno sa gubat at unti-unting nawasak ang pagbaha dahil sa ulang dulot ng monsoon. Hindi pa tukoy kung may mga tao sa tinangay na bahay. Sa isang time-lapse video, kita ang pagtaas ng tubig sa isang ilog sa loob lamang ng ilang minuto. Hulikam din ang pagpasok ng baha sa isang tindahan ng mga alahas. Ayon sa State Emergency Services, hindi bababa sa 3 ang nasawi sa mga pagbaha, kabilang ang 2 bata. Patuloy ang rescue operation sa mga natrap at stranded na residente. Update po tayo sa mga Pilipinong sakay ng MV Eternity Sea na inatake ng grupong Houthi sa Red Sea nito pong Lunes. 5 po sa kanila ay nasa gitna. Hindi muna sinabi ni Migrant Worker Secretary Hans Kakdak kung saan dinala ang mga Pinoy para sa kanilang seguridad. Kinumpirma rin ng Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega ang pagkakasagip sa 5 Pinoy. Patuloy na hinahanap ang 16 pang Pinoy at isang Russian crew. Inako rin ng Houthi ang pag-atake sa MV Eternity Sea tulad ng naunang pag-atake at pagpapalubog nila sa isa pang barko na may MV Magic Seas. Ayon sa tagapagsalita ng grupo, tinarget nila ang 2 barko dahil dumaong ang mga ito sa Israel. Una nang kinumpirma ng DMW na ligtas at pauwi na ang 17 Pinoy na sakay ng MV Magic Seas. Kinundina ng Amerika ang pag-atake ng Houthi sa 2 barko. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. 8 magkakadikit na tindahan ang nasunog sa isang palengke sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Sara, paano nagsimula yung sunog? Rafi, natukoy ng Bureau of Fire Protection na sa isang panaderia nagsimula ang apoy. Problema sa linya ng kuryente ang tinitingnang sanhi. Aabot sa 7 milyong pisong halaga ng ari-arian ang natupok sa sunog sa palengke sa Barangay Poblasyon. Kabilang dyan ang mga panindang bigas, patuka, abono, kopra, tinapay at iba pa. Naging pahirapan daw ang pag-apula sa sunog dahil nakasarado noon ang mga tindahan. Wala namang nasaktan sa sunog. Nakipag-ugnayan na ang LGU sa mga nasunugang negosyante. Heto na ang mabibilis na balita sa Bacolod City.
Nasagip ng mga otoridad ang isang binatilyo na ginagamit umano bilang drug courier. Ayon sa kagawad ng Barangay Vista Alegre, napansin niyang may hawak na mga sachet ang 11 anyos na lalaki nang makita niya sa gym. Agad niyang dinala ang bata sa barangay hall. Paliwanag ng binatilyo, nakuha niya ang mga iyon sa isang basurahan. Na-turn over na ang menor de edad sa kanyang pamilya. Nakatakda siyang sumailalim sa intervention. Isinailalim naman ng pulisya sa confirmatory test ang nasabat na 11 sachet ng umano'y shabu. Pinuntahan ng news team ang kaanak ng bata pero walang humarap at nagbigay ng pahayag. Sa Barangay 3 naman, arestado ang 5 lalaki matapos mahulihan ng ilegal na droga. Ayon sa pulisya, nasabat sa mga sospek ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Walang pahayag ang mga naarestong sospek. Inaalam pa kung saan at sino ang supplier nila. Kahalagahan ng bioscience sa pagpapaunlad ng ekonomiya ang naging sentro ng 47th Annual Scientific Meeting ng National Academy of Science and Technology Philippines. Sa unang araw ng pagtitipon sa Maynila kahapon, binigyang diin ni NAST Philippines President Jaime Montoya ang mga maitutulong ng bioscience innovations para sa responsableng paggamit ng mga likas na yaman. Kasama rin dyan ang pagbabalanse sa mga planong pang-ekonomiya at pangkalikasan. Dumalo sa pagtitipon ng ilang opisyal ng pamahalaan, iba't ibang embahada, pribadong sektor at mga eksperto sa agham. Naghain ng reklamong cyber libel si Senadora Risa Ontiveros sa Department of Justice laban sa 7 personalidad dahil sa pagpapakalat umano ng maling impormasyon online. Kabilang po dyan si Michael Maurilio alias Rene na binawi ang kanyang testimonya laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasama rin sa mga inireklamo sina Attorney Ferdinand Topacio, Byron Cristobal o Banat Bay, Jeffrey Kaeric Celis, Crisette Chu, Jay Sonsa at Alex Nestor o Tio Moreno. Nagugat ang reklamo sa video ni Maurilio na lumabas noong Hunyo. Doon, sinabi niyang binayaran umano siya ni Ontiveros para tumistigo sa Senado laban kay Kibuloy, Vice President Sara Duterte at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanggi ni Ontiveros ang mga paratang. Ayon kay Topacio, hindi pa siya nakapagkokomento dahil wala pa siyang natatanggap na summons. Sabi naman ni Cristobal, bakit masyadong defensive ang senadora sa issue? Para naman kay Celis, pag-atake ito sa free speech at freedom of expression. Tinawag ni Moreno na legal harassment at bullying ang ginagawa ng senadora. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng iba pang inireklamo ni Ontiveros. Sabi ng senadora, posibleng may mga sasampahan pa siya ng reklamo sa mga susunod na araw. National Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na tila may pekeng testigo sa kaso ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang naging basihan daw ng bise, ang nabasa raw niyang affidavit ni Michael Maurilio o alias Rene, ang testigo sa Senado na binawi ang kanyang testimonya laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Mula sa The Hague, Netherlands, may aligasyon si Vice President Sara Duterte tungkol sa mga ihaharap na saksi sa International Criminal Court laban sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng bise, tila meron daw kasama dito mga pekeng witness. Ang kanyang basihan, ang nabasa umano niyang affidavit ni Michael Maurilio alias Rene, ang testigong iniharap sa Senado ni Senador Risa Ontiveros. Para din noon si Pastor Apollo Kibuloy at ang mag-amang Duterte. Pero kalaunan ay binawi ang kanyang mga sinabi sa pamamagitan ng isang video. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko, no, ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Ontiveros. Sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte noon, no, na meron nga gano'n na statement yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC.
Aligasyon ni Murillo, binayaran umano siya noon para humarap sa pagdinig ng Senado, kaugnay ng mga pang-aabuso umano ng pastor. Sabi ng bise, seryoso ang aligasyon, kaya dapat daw maghain ng kaso si Murillo. It should be answered, no? Clearly kung ano ba talaga ang nangyari. And kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Sa isang pahayag, sinabi ni Hontiveros na pinaninindigan niya ang kanyang mga sinabing kasinungalingan ang mga sinabi ng Murillo sa video. Kung meron daw bagong affidavit si Murillo na naglalaman ng mga kasinungalingan laban sa kanya at mga biktima ni Kibuloy, sa tingin niya, maaari siyang kasuhan ng perjury. Gusto rin malaman ni Hontiveros kung paano nakuha ni VP Sara ang salaysay ni Murillo bago pa ilabas ang kanyang video na tinawag niyang fake news. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Natagpo ang walang buhay ang isang lalaki sa ilog sa Argao, Cebu. Base sa investigasyon, nagpaalam ang lalaki na manghuhuli siya ng isda sa Barangay Mandilikit. Ilang oras na ang nakalipas, hindi pa umuwi ang lalaki kaya pinuntahan na ng kanyang ina. Doon na natagpuan ang katawan ng 28 anyos na biktima. Gamit daw ng biktima sa pangingisda ang isang equipment na may kuryente. At ang hinala ng mga otoridad, aksidenteng na kuryente ng biktima ang sarili niya. Inirekomenda ng pulisya na ipa-autopsy ang bangkay para matukoy ang sanhi ng pagkamatay. Nasunog naman ang isang bahay sa Herona, Tarlac. Tinupok ng apoy ang 2 palapag na bahay. Napula ang apoy makalipas ang mahigit sa 2 oras. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang tao sa bahay na masunog ito. Problema sa electrical wiring ang tinitingnan nilang sanhi ng apoy. Sinisika pa ng GMA Regional TV na kunin ang pahayag ng may-ari ng nasunog na bahay. Mabibilis na balita po tayo. Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Barangay Pio del Pilar sa Makati City. Sugatan naman ang 2 niya pang kasama. Batay sa investigasyon, nagiinuman ang mga biktima nang dumating ang mga suspect na sakay ng motorsiklo. Naisugod na sa ospital ang 2 sugatan at nagpapagaling sa ngayon. Patuloy ang investigasyon ukol sa motibo ng krimen at paghahanap sa mga suspect. Arestado ang isang lalaki dahil sa pagbebenta ng illegal na droga sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nasabat sa suspect ang 350 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 2.3 million pesos. Aminado ang suspect na sa kanya nakuha ang illegal na droga. Pero giit niya, ipinaabot lang daw sa kanya yon kapalit ng pera. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Energy ang hatid ni na PBB Celebrity Collab Edition 3rd Big Placers Charlie Fleming at Esnir sa kanilang guesting sa Kapuso Morning Show na unang hirit. Sa isang punto, napatili ang Chares. Bumisita kasi si Sparkle star at Maka actor Sean Lucas sa studio at may bouquet for Esnir. Si Sean kasi ay crush ni Esnir at dating nakatrabaho rin. Hindi naman nagpatalo si Charlie sa quiz bee kay Esnir. Overwhelming din ang love and support ng fans. Binalikan din ng Chares ang ilang tasks sa loob ng bahay ni Kuya. Fun din ang reaction ng duo sa kanilang meme na No Limit Tang Chares. This is the first time that you... Bakit ginawa niyo ako, Jose Rizal? Uy, respeto naman sa pambansang bayani natin, di. Bakla kayo lang. Sa kanilang pagsalang sa GMA Integrated News interview, sinagot nila ang mga naging puna sa kanilang duo. Yes, I misunderstood, but I hope people know that in my generation, a lot of us are misunderstood also. And if they could really give people chances. Hindi ko po talaga alam paano po nila nasabing playing safe ako. Kasi siguro po, ako lang po yung walang kalaban sa bahay. Feeling ko siguro talaga nila na
Ha? Hindi, kasi po yung, ako, kilala po talaga ako na nagbe-bring ng light sa house. Yes. At yun po yung pinakauna ko po talagang... Ikaw talaga yan. Yes. Kumbaga, yun po yung, ako na po yun eh. Yun na po yung pinaka-goal ko po na gusto ko po mag-spread ng positivity. % na po ang taripang ipapataw ng Amerika sa mga produktong mula Pilipinas simula August 1 ayon kay US President Donald Trump. Mas mataas yan kumpara sa 17% reciprocal tariff na inanunsyo ni Trump noong Abril. Sa sulat ni Trump kay Pangulong Bongbong Marcos, ito raw ay para balansihin ang anyay hindi reciprocal o patas na kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ang pagpataw ng dagdag taripa, paraan ay protektahan ang ekonomiya at national security ng Amerika. Kung gaganti raw ang Pilipinas at tataasan din ang taripa sa Amerika, idaragdag daw ito sa ipapataw nilang 20%. Sa mensahe sa Reuters, sinabi ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na makikipag-ugnayan ang ating gobyerno sa Amerika para mapababa ang taripa. Sinisikap ang kunin ang pahayag ng economic team ng Pangulo. Sa ngayon, nasa 20 bansa na ang pinadalhan ng sulat tungkol sa bagong tariff rate. Noong Abril, sinabi ng mga ekonomistang nakapanayam ng GMA Integrated News na ilan sa mga posibleng epekto ng reciprocal tariff ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Lumubog ang isang bangkang pangisda sa Mahataw, Batanes. Sa kasagsagan ng ulan, tulong-tulong ang mga lalaking yan para hatakin ang bangka papunta sa Pampang. Kabilang dyan ang ilang otoridad at mangingisda. Ayon sa Bureau of Fire Protection, lumubog na nga ang bangka dahil sa mga butas nito at hindi maayos na maintenance nito. Nailipat na sa maayos na lugar ang bangka. Ito merong auction sa Amerika next week na gagawin. At isa sa mga inaabangang item ay isang bato. Aba, may bibenta daw kasi yan sa napakamahal na halaga. Sige nga, ilabas ang brilyante, ang bato. Yes, ayan ang specimen na NWA 16788 sa 400 meteorite mula sa Mars. Yan na raw ang pinakamalaki. Tumitimbang ang bato na 24.4 kilos. Nadiskubriyan noong November 2023 sa Niger sa West Africa. Ayon sa mga eksperto, debris yan ng pagsalpok ng bulalakaw sa surface ng planetang Mars about 5 million years ago. At ngayon, inaasahang maisusubasta yan sa halagang $4 million o katumbas ng mahigit 200 million pesos. Wow na wow! Subasta na. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.